Mga kaulam, ay ano gang balita? Naku, kamusta naga kayo dyan? May bagyo pa baga? Alam ganin nyo pag di ay nabagyot na ulan, pag ako'y narinig sa aming kwarto, pakiramdam ko'y nabagyo din eh. Dahil sa kababasa ko ng kababasa ng inyong mga update sa Facebook, ay aring pang ulam ko'y napakasarap pag tagbagyuhan. Ari ay replay, ika nung nanay ay replay. Replay dahil ari ipang ulam ko na ng isang araw ay di anteray aking inilagay sa rep, hindi tayo pwede magtapon hat, bawal. Ari yung bulang lang na gulay na may mga puso ng saging at sitaw at papaya at saka malunggay. Tapos yung isdang iyon ay yun pa yung sinaing kong bangus na may puso din. Diyos ko po tayo sagana sa puso. Ay di ngayong inyong kaalam ay gutom na gutom dahil galing sa trabaho ay walang almusal, ay talaga namang nanginginig. Kita ganin nyo kung gaano mga sakon. Ay siya tayo maghuntahan at nahaba ang intro. Ay di iyon nga mga kaulam. Tayo ating kukwento sino daw sa aming mag-asawa ang pinakamagastos at sino daw sa amin ang mag-asawa ang pinakamaligalig. Parang alam na ang sagot pag sa ngalan ng paggastos ay ating isa-isahin, ating hati-hatiin. Pagdating sa pagkain, ang pinakamagastos ay siya, hindi ako. Dahil ako ay nabili lang ng pang isang linggo namin. Tuwing Sabado ako namamalingki ng pang isang linggo. Pero ang asawa ko mga kaulam, araw-araw ng ginawa ng Diyos tuwing bababa ng bahay. Pag akyat bang, hindi naman inuubos mga kaulam, maniwala kay sa akin. Nakatambak, tapos hanggang sa kumunat na, hindi naman mga inuubos. Ba ito kakoy alang bumili. Tapos hindi naman kakainin, titikman lang. Lalo na mga bata, hindi naman mahihilig sa kanya mga binibili. Pagdating naman mga kaulam sa damit, sa mga ukay-ukay, ako ang magastos. Yun ay hindi nabili ng damit ang asawa ko pag may 3 t-shirt, 2 short. Kaya nga ang iba sa inyo sinasabi, bakit daw ang asawa ko pag nagla-live o pagka nasa video, parating iyon ang suot. Dahil para sa kanya mga kaulam, haram o bawal ang bumili ng damit tapos nakatambak lamang at hindi sinusuot. Yan ang parati niya sinasabi sa akin, haram daw. Ibig sabihin ng haram, bawal. Dapat daw huwag sobrang dami ng damit dahil sayang daw naman ang perang ibinibiling ko, nakatambak din lamang ang damit o kaya ay ipamimigay din lang sa ibang tao. Galit na yun sa akin. Ako daw bili ng ukay-ukay, punong-puno na daw ang cabinet ko, wala na daw paglagyan. Tapos daing daw ako ng daing na walang maisuot. Pagdating naman sa gamit sa kusina, ay ako ang mas magastos talaga dahil bili na naman ako ng bili ng mga kung ano-anong, mga lalagyan, mga ganyan. Tapos nakatambak, hindi naman masyadong ginagamit. Pagdating sa mga gamit sa katawan, mga pampasosyal, parehas kaming hindi magastos diyan. Dahil iniisip namin yan may luho lamang, bayain ng wala. Basta ang importante, pagdating sa panahon na kailangan namin ang pera, meron kami magagastos dahil hindi kami masyadong naging maluho sa buhay. At pagdating naman sa mga kailangan ng mga bata, yun talaga naman mga kaulam, kapag sobrang kailangan, binibili namin. At kapag umungot ang mga bata sa kanya ng luho, ay binibili niya na hindi sinasabi sa akin dahil alam niya mag-aargumento kaming dalawa. Pero siya pagdating sa mga bata, binibili niyang lahat ang mga gusto. Tapos hindi kami yung makain sa labas, hindi kami talagang parating nakain sa labas. Hindi kami mahilig diyan, talagang lutong bahay kami. Pagdating naman sa sino daw sa aming dalawa ang mas maligalig, alam na this. Alam na ang sagot, syempre ako. Talaga naman mga kaulam, bakit kaya nasa lahi namin ang mga maliligalig talaga naman? Bakit ito minsan walang ano bagla na lang ang iinit ang aking ulo? Hindi ko rin maintindihan kung bakit. Minsan ay gusto ko na rin iwasan, hindi ko maiwasan. Paano kaya iyon? Ang asawa ko ay nasanay na rin, parang na-immune na rin siya sa aking kaligaligan. Ano gang gagawin natin? Ay sadyang ito na ang lumabas sa tawas. Kapag ako'y tumawag sa kanya at hindi agad niya nasagot, siya lagot na. Talagang magliligalig na ako. Gusto ko pag tumawag ako sa kanya, sagot agad ang telepono. Gayon. Unawain ko daw na siya ay may trabaho. Ay, ang trabaho naman niya kahawak naman niya ang oras. O bakit hindi niya kayang sagutin na aking tawag? O bakit nga? Sa araw-araw na buhay namin, alam ko kung anong oras siya nadating sa bahay. Mga 3 o'clock or 2:45 narito na siya. Pag lumampas doon na ako magliligalig. At alam na niya, pag dumating siya, pag naunahan ko siya ng uwi ng bahay, at dumating siya at hindi ko siya binabati at tahimik ako, alam na niya may dumdum na ang aking utak. Alam na niyang nagliliyab na sa galit. At kapag nagdesisyon siya ng hindi ipinapaalam sa akin, doon na may giyera talagang mangyayari. Na ang lahat ng iya hindi ko naman naranasan sa kanya. Kahit umuwi ako ng madaling araw, kahit umuwi ako ng late, hindi siya nagagalit dahil alam naman niya kung sino aking kasama. At yan naman mga kaulam, asawa ko hindi na uwi yan ng late, parating nasa bahay. Kaya minsan ako'y naiiyamot din, hindi na alis ng bahay, di man lang kami nalabas. Pag nagdesisyon ako, kahit di ko sabihin sa kanya, di man siya nagagalit, di man niya ako inaaway, di man niya ako inuungulan. At kahit tumawag siya sa akin at hindi ko nasasagot ang telepono, ayos lang sa kanya, ang iniisip niya, busy daw ako. Kayo ga mga
mga kaulam ay maligalig din sa inyong asawa ko po. Parang ako'y malulungkot pag naalaman kong ako lang pala ang maligalig eh. Pero kahit naman ako'y maligalig mga kaulam, sweet naman ako din sa kanya. At saka ano yan, may talagang lagi kaming tatawanan kapag kayong, basta pagka yung maraming oras din kami sa bahay na talaga namang ang mga biroan namin, ang mga tatawanan namin, yung pagliligalig mga kaulam, hindi naman yun oras-oras, hindi naman yun minuto. Diyos ko.